Magandang araw kaibigan! Welcome ulit sa Pinoy Recaps. Ang pelikulang ibabahagi ko ngayon ay ang action thriller movie na The Shadow's Edge na ipinalabas noong 2025. Sa kasalukuyang panahon, isa ang Macau Police sa may pinaka-high-tech na surveillance system sa buong mundo. Tinatawag nila ang sistema ng SPICE. Ang latest technology na ito ay konektado sa lahat ng CCTV sa buong region ng Macau. Kaya walang lusot ang sino mang gumawa ng kasamaan sa komunidad. Yun ang akala nila. Dahil isang gabi, isang grupo ng mga holdapper ang nanloob sa isang bangko. Nang ma-receive ng police station ang alarm, kumilos agad ang ground team para mag-respond sa nagaganap na holdapan. Na-activate agad nila ang SPICE para matrace ng system ang buong galaw ng mga bandido, saan ito galing at saan posibleng mag-exit ang grupo. Ngunit ang hindi alam ng police station, na bypass na pala ng magaling na hacker ng mga holdapper na si Shimeng ang technology ng SPICE. Kaya nalaman na nito ang bawat galaw ng kapulisan. Buong akala ng chief na si Madam Wang na mahuhuli nila ang mga bandido dahil nasundan nila sa CCTV ang getaway vehicle, pero lingid sa kanilang kaalaman, isang glitch lang pala ang nakikita nila sa monitor sapagkat walang nakikitang actual na sasakyan ang mga pulis sa ground. Napanganga silang lahat. Sinong mag-aakalang maisahan pa rin sila kahit napaka-advance na ng SPICE. Samantala ng mga sandaling iyon, binati ng leader ng grupo na si Longsheng ang mga tauhan dahil tagumpay nilang na-execute ang trabaho. Hindi lang basta holdapper ang squad ni Longsheng. Eksperto sila sa malakihang panluloob sa mga bangko. Pero ang pinagtataka ng mga polis ay iisang vault lang ang binuksan ng grupo. Ang notes lang ng mayamang negosyante ang kinuha nila, kung saan dito nakalista ang encryption passwords ng lahat ng cryptocurrency accounts ng businessman. Nang makausap ng mga polis ang negosyante, dito nila nalaman na sunod na target ng grupo ay ang virtual safety vault na nasa Macau Tower, kung saan nakastore ang mga currency account. Lingid sa kaalaman ng pulisya, ng mga oras na iyon, nasa loob na ng building ang mga bandido ni Longsheng. Sinagawa agad ni Zin ang pag-extract ng data sa virtual vault. At habang nag-aantay sa download, binusisi muna ni Zin ang ibang data sa system. At dito nito nakita na maraming pang VIP accounts ang nakastore sa vault. At isa dito ang may level 5 na military grade na encryption na nagkakahalaga ng $1 billion. Sinabihan ni Longsheng ang mga bata na wala na silang oras kaya mag-focus lang sa target nila. Ngunit desidido si Shimeng na kunin din ang data ng VIP client kaya nagalit ang leader pero wala na rin itong nagawa. Tamang matapos ang pag-download ng data, dumating na din ang mga pulis sa lobby ng tower. Habang masaya ang apat pababa sa elevator, tumayo na rin si Longsheng para lumabas ngunit natigilan ang matanda ng aksidente siyang makunan ng larawan ng isang barista. Gayunpaman, sinabihan niya ang mga tauhan na bilisan ang pagtakas sa taas ng gusali. Dahil dito, nagtakbuhan na ang mga bandido paakyat sa roof deck. Habang dumating na ang backup sa lobby sa pangunguna ng batang detective na si Haiko, mabilis namang umiwas si Longsheng para hindi niya makasalubong ang mga pulis. Mabilis at maliksing nakalusot ang grupo sa mga guards pero naabutan din sila ng team ng kapitan sa may elevator. Magaling makipaglaban ang mga ito hanggang gawin nilang hostage si Captain Yao. Kahit mag-isa, nakipagbugbugan pa rin ang kapitan habang paakyat sila sa taas. Ngunit dahil nag-iisa, napusasan siya ng mga ito at iniwan sa loob ng elevator na walang malay. Pero nagising naman siya agad at tinanggal ang puses sa kamay. Nang makalabas na siya, nakita pa niyang tumalon ng apat sa view deck ng tower. May mga suot na palang parachutes ang mga ito. Nagradyo kaagad siya sa HQ kung saan ang posibleng bagsak ng mga bandido. Kaya nagpadala agad si Madam Wang ng mga tauhan sa nasabing gusali. At para mabilis makababa si Captain Yao, sumabay siya sa isang turistang nag-bungee jumping. Ligtas siyang bumagsak sa baba kaya sumunod agad siya sa extraction point ng grupo. Paglapag ng mga bandido, sinalubong sila ng iilang pulis pero nanaig ang skills ng mga ito kaya tuluyan nang nakapasok sa loob ng nasabing hotel. Dito lalong nahirapan ang mga otoridad dahil sinasabotahe ni Shimeng ang CCTV para hindi makita ang kanyang mga kasama. Nagpalit-palit na sila ng damit kaya clueless na ang mga pulis kung sino at saan nila hahanapin ang apat na bandido. Dahil dito, inutusan sila ni Madam Wang na i-switch on ang kanilang body camera.
Maya-maya pa ay dumating na din si Longsheng para tulungan ang mga bata na makatakas. Paulit-ulit na nagpalit ng damit ang mga ito kaya lalong nalito ang mga pulis. Kahit nakasalubong na nila, hindi na nila ito mamukhaan dahil iba na ang suot at buhok. Ngunit naalala ng kapitan ang hikaw ng isa sa mga ito kaya nagmamadali silang bumalik, pero marami ng tao sa cafeteria kaya nahirapan silang makita ang lalaki. At sa panggugulo ni Longsheng, sadya nitong dinumihan ng kamera ng isang pulis. Kalaunan ay tuluyan na talagang nakatakas ang mga ito sa pamamagitan ng isang event sa hotel. Pagbalik nila sa police station, nagwala ang negosyante nang malaman na nasimot ng grupo ang lahat ng laman ng cryptocurrency account. Kasunod nito ay pinagmitingan nila kung paano sila nalusutan gayong napaka-advanced na ng kanilang surveillance technology system. Kaya dito nagsuggest si Madam Wang na kailangan nila ng old school detective. Na ang ibig sabihin nito ay makipag-coordinate sila sa dati nilang boss na siyang pinakamagaling sa larangan ng pag-iimbestiga. Ngunit hindi sang-ayon ang kapitan sa suhestyong ito. Matanda na umano ang retired expert at ano raw ang alam nito sa latest technology. Pero ayon sa director, hindi na importante kung lumang paraan o makabago. Ang importante umano ay mahuli ang mga kriminal. Dagdag ni Madam Wong na kailangan nilang gumamit ng lumang pamamaraan lalo na ngayong napasok na ng grupo ang spice system. Dahil dito, nagpadala agad ng surveillance team para magmanman sa tirahan ni Wong. Isa dito ay si Haiko, anak na babae ng yumaong intelligence officer na namatay sa oras ng trabaho. Namangha sila nang malaman ang skills ng retired expert at kung anong mga awards ang natanggap nito noon. Isa umano sa mga dahilan kung bakit hindi diretsyong kinausap si Wong ay para malaman ng pulisya kung nanatili pa ba nitong taglay ang mga katangian ng isang intelligence officer. Ilang saglit pa ay lumabas na si Wong na may kasamang sangkatutak na aso. Sinundan ng dalawa ang lalaki hanggang magpang-abot sila sa isang coffee shop. Alam ni Wong ang ginagawa ni Haiko kaya diretsahan niyang kinumpronta ang dalaga. Noong una, nagmaang-maangan pa ang babae pero kalaunan umamin na din ito nang ay lahad niya ang detalyadong pagsunod nito sa kanya. Nakumbinse din siyang bumalik sa police station. Pagkatapos ng kumustahan, pinakita agad sa kanya ang huling kuha ng CCTV bago na-hack ng mga bandido ang spice system. At wala pang 5 minutong paulit-ulit na pinanood ang videos, nakita agad niya kung sino-sino ang mga ito. Natahimik ang lahat sa pinakitang skills ni Wong. Ngunit mas namangha siya nang malamang may abilidad din si Haiko kagaya ng ama ng dalaga. Samantala, galit na galit si Longsheng kay Shimeng dahil sa hindi pagsunod ng huli sa kanyang order. Simula umano noong 1980s, wala siyang iniwan na bakas sa pagkakilanlan niya. Dahil umano sa binata, muntik na silang mahuli. At ngayon lang ulit siya nahagip ng kamera kaya nanganganib na umano ang pagtatago niya sa mga otoridad. Maya-maya pa ay inawat na rin ng iba ang kanilang leader. Pinapagaan ng mga ito ang loob ng matanda na pag nakuha na umano nila yung $1 billion na cryptocurrency. Magre-retire na umano silang lahat. Balik sa police station, sa utos ni Wong, pinatrace niya ang bawat galaw ng 4 na bandido. Dahil malakas ang kutob niyang may kasabwat ang mga ito, na ang pang-5 umano ay siyang nagbibigay ng instructions para tuluyang makatakas sa mga pulis. At tama nga ang hinala ni Wong. Nakita rin nila sa CCTV ang katauhan ni Longsheng. Walang mahagilap sa records ang station kung sino ang lalaking ito. Kaya dito niya sinabi na noong 1980s, may isang wanted na tinatawag nilang The Shadow. Dati itong special force at member ng Elite Assassination Squad. Dahil mas gusto umano nito ang madali ang pera, ginamit nito sa kasamaan ang combat skills. Dagdag niya na siguradong si The Shadow ang hinahanap nila dahil napakadulas umano ng lalaking ito at palaging nakakatakas sa mga otoridad. At para masigurong si Longsheng nga ang hinahanap nila, nagsuggest si Wong na ipasurveillance ang lugar kung saan nila nakita ang getaway vehicle ng grupo. Pero laking gulat niya nang malaman na wala na palang ground surveillance ang mga polis dahil dependent na sila sa spice system at online na umano ang lahat ng CCTV sa lungsod. Liban pa man, nagsuggest na din ang director na magbuo sila ng ground team at pamumunuan umano ni Wong ang training. Isa si Haiko na sumali sa training. Anak pala ito ng partner ni Wong noon na namatay dahil sa kanyang pagkakamali sa oras ng trabaho. Kaya mabigat ang loob ng dalaga sa kanya.
Araw-araw silang nag-training sa kalye at pinapagalitan niya ang mga ito kung magkamali. Sa kabilang banda, pinagplanuhan na ni Shimeng kung paano nila makukuha ang $1 billion na cryptocurrency. Ngunit mabigat pa rin ang loob niya kay Longsheng kaya naisipan niyang pumunta sa isang abandonadong gusali. Dahan-daang nag-flashback ang nakaraan. Ito pala ang orphanage na pinanggalingan nilang lahat, na si Longsheng pala ang nagsalba ng ampunan para hindi ito malugi. Simula noon, binibigay ng matanda ang kanilang pangangailangan kaya itinuring na rin nila itong ama. Balik sa training ni Wong, 15 araw na nila sa paghahanap kay Longsheng kaya nababagot na rin si Haiko. Gusto nitong nasa labas din kagaya ng mga kasama pero ayaw niyang nasa labas ang dalaga. Tinuturuan niya ito paano ang maging matinik na detective. At inuutusan din niya itong bumili ng kanilang makakain. Ngunit isang gabi habang pabalik na si Haiko sa sasakyan, napadaan ito sa eskinita kung saan may grupo ng kalalakihan na nanghaharas sa isang babae. Pinagsabihan niya itong huwag nang pansinin at tumawag ng pulis pero sagot ng babae na siya umano ang pulis. Saka ito matapang na nakipagsuntukan sa 3 lalaki. Walang nagawa si Wong kundi tulungan na rin si Haiko. Galit na galit siya sa dalaga. Nasa mission umano ito dapat yun lang ang focus nila. Paano na lang daw kung lumabas ito sa balita at makita ni Longsheng. Sinabihan niya ang kaharap na kailangan nilang magpasensya at maging manhid para sa kanilang mission. Hanggang sa umabot na ang usapan nila sa panunumbat sa kanya dahil sa pagkamatay ng ama nito. Nasa mahabang panahon, nakaukit pala sa isipan nito na siya ang dahilan bakit nawala ang partner niya. Dahil sa ginawa ng dalaga, sinabi na rin niya ang totoong nangyari sa araw na iyon. Namatay umano ang ama ni Haiko dahil sa parehong ginawa din nito ngayon lang. Habang naka-surveillance sila noon, nakialam siya sa magaganap na kidnapping. Kaya nung lumabas ang kanilang target, nabaril ang kanyang partner. Napaiyak si Wong nang maalala na naman niya ang nangyari noon. Sa pagiging reckless niya, buhay ang kapalit. Dito na naintindihan ni Haiko ang lahat. Sinabihan din niya ang babae na dapat maging focus sila at mahinahon sa lahat ng oras. Huwag magpadalos-dales at may disiplina dahil bilang nasa otoridad. Mas mabuti umanong may pagsisi kaysa pagkakamali sa kanilang tungkulin. Natahimik ang buong surveillance team sa narinig nila kay Wong. Nang mapadaan sila sa isang maliit na palengke, dito napansin ng dalawa si Longsheng. Nagradyo agad si Wong sa team na kailangan nilang makampirma na si The Shadow nga ang lalaki. Magpalit umano sila ng disguise dahil baka nakita na sila ni Longsheng sa ibang lugar. Napangiti si Haiko nang makita ang earpiece sa kamay ni Wong, na ibig sabihin nito ay makalabas na rin siya sa ground. Pagdating nila sa location, mailap ang matanda. Matalas din ang isip nito kaya ingat na ingat silang lahat baka mamukhaan sila. Walang nakatsyempo sa mukha ng Shadow kaya gumawa ng paraan si Haiko. Nagkunwari siyang may hinahanap sa ilalim ng stall, nang dumaan ang lalaki, dito niya nakumpirma na si Longsheng nga ito. Pero muntikan na silang mahuli nang tumingin ang Shadow sa camera. Mabuti na lang at hindi nito nakita ang paggalaw ng CCTV. Kasunod nito ay kalat-kalat nilang sinundan si Longsheng hanggang sa building ng apartment nito ngunit dahil walang CCTV sa loob. Mabilis na nag-volunteer si Haiko na ito ang sasabay sa target. Ngunit napanganga si Wong dahil alam niyang nakita na ni Longsheng si Haiko sa palengke. At tama nga ang hinala ng retired expert. Namukhaan ng Shadow ang dalaga. Pagpasok ng dalawa sa elevator, nasa kamay na ng lalaki ang patalim. Pero bago pa tuluyang nagsara ang pinto, biglang dumating si Wong. Dito na nagdrama ang dalawa. Nagkunwari silang mag-ama at pinagsabihan ng anak. Inalok niya ng apple ang target pero ang hindi nito alam. May camera pala sa ilalim nito. Kinagat niya ang camera at dinura sa may gilid. Pagdating nila sa kanilang floor, patuloy lang ang drama nila dahil siguradong nakamasid sa kanila si Longsheng. Pagtapat nila sa isang unit, ginamitan niya ito ng mahiwagang susi para buksan at hindi sila mahalata ng Shadow. Nagsindi ng ilaw at pumasok sa loob na mukhang pinaniwalaan naman ng target. Ngunit lingid sa kaalaman nito, isang matandang babae pala ang hindi nakasigaw sa loob. At dahil sa camera na iniwan ni Wong sa elevator, natunton nila kung anong floor ang pinindot ni Longsheng. Mabilis naman agad kumilos ang iba pa at naglagay agad ng surveillance sa nasabing floor. Kaya dito na nila nalaman kung saang unit pumasok si The Shadow.
Pagkatapos ay nag-set up agad sila ng surveillance unit sa tapat ng gusali ng lalaki. Kinuha ang basura nito na wala silang ibang napansin kundi ang Sudoku. Pero nang subukan nilang isolve, hindi nila ito mabuo. Dito na rin nila nalaman na walang ibang ginagawa ang Shadow kundi magpaputok ng bubble wrap. Nang sumunod na araw, sadyang anabangan ni Wong si Longsheng sa palengke. Kunwaring hindi niya alam ngunit lihim siyang iniskan ng lalaki kung may suot ba siyang wire. At para hindi ito magduda sa kalyo niya sa kamay, sinabihan niya itong sugarol siya kaya iniwan umano sila ng nanay ni Haiko. Sa 10 taon din umano siyang nagtrabaho sa kusina. Mukhang naniwala naman si Longsheng kaya inimbitahan niya itong maghapunan sa unit na nirentahan nila sa matandang babae. Nagpaunlak din naman ang gangster. Kinagabihan, habang nasa kusina si Wong, lihim na namang iniskan ni Longsheng ang sala. Muntik ulit silang mabisto nang tingnan nito ang larawan pero saktong tinawag niya ito sa kusina. Maya-maya pa ay masaya na silang kumakain. Nilapag ng lalaki ang cellphone nito sa mesa. Ganon din ang ginawa ng dalaga para mahak ang telepono nito pero lingid sa kaalaman ni Haiko, ganon din ang ginagawa ni Longsheng. Nagpatuloy pa sila sa pagkukunwari hanggang napunta ang usapan nila sa mga nakaraang taon. Dito nalaman ni Haiko na tahimik pala siyang binabantayan ni Wong simula noong wala na ang kanyang ama. At nang umalis na ang kanilang kunwaring bisita, nagpasalamat ang dalaga sa kanya. Akala ng buong surveillance team na mahuhulog nila sa bitag si Longsheng ngunit hindi pala. Dahil nalaman na rin agad ng grupo ang totoong katauhan ni Wong at Haiko. Ilang sandali pa ang lumipas, nakaharap na ng retired expert ang assassin ng grupo. Dahil umalis ang dalaga, mag-isang hinarap ni Wong ang lalaki. Kahit may edad na hindi rin mapag-iwanan ang abilidad niya at hindi papayag na ganun lang siya talunin ng hitman. Walang kaalam-alam ang mga kasamahan ni Wong na glitch na pala ang kanilang nakikita sa monitor. Pero matalas din ang paningin ng isa, alam nitong may kakaiba sa video. At totoo nga ang hinala nito dahil biglang pumasok ang dalaga sa unit nila. Dito na sila mabilis na nagtakbuhan dahil nanganganib na pala si Wong. Ngunit nalaman agad ng assassin na parating na ang backup dahil nahack na rin ni Zimeng ang system ng surveillance kaya mabilis na din itong nakatakas. Dahil pumalpak ang hitman ng grupo sa pagpatay kay Wong at Haiko. Nag-hire ng mercenaries si Zimeng para tuluyan ang dalawa. Patuloy pa rin nilang sinubaybayan si Longsheng. At nang umalis ito sa apartment, pinasok ng mga pulis ang unit nito. Habang hinalughog ng mga ito ang buong paligid, dito napansin ni Wong ang bubble wrap. Sa kanya naisip na konektado ang Sudoku sa plastic na ito. Isa pala itong code, pero bigla silang binangga ng isang truck. Sa lakas ng impact, nagpagulong-gulong ang van na pumasok sa loob ng police station. Hindi na nakaporma ang mga polis nang pagbabarilin na sila ng mga mercenaries. Malakas ang mga armas at determinadong tapusin ang kanilang target na si Wong at Haiko. Liban pa man sa banta ng kanilang buhay, sinabihan ni Madam Wong ang mga tauhan na mag-focus lang kay Longsheng. Nang magising ang dalawa sa tumaob na van, nakipagbarilan na rin ito sa mga intruder. Dito niya inutusan ang dalaga na ipaalam kay Madam Wong na epa-break ang code dahil gumamit umano ng braille ang grupo, na ibig sabihin, bulag lang ang makakabasa sa code na ito. Habang patuloy silang dinudurog ng mga mercenaries, nakatawag din si Haiko sa buong team. Saktong nasabi niya ang tungkol sa code, bigla naman siyang sinunggaban ng isang babae. Ngunit saglit lang ang labanan nang sipain niya ito palabas ng bintana. Kasunod nito ay dumating na rin ang SWAT team. At tinapos na ang lahat ng mercenaries. Sa kabilang banda, dinala ni Zin si Longsheng sa dati nilang orphanage. Nakaabang na pala dito ang isang grupo ng sindikato na inutusan ni Zimeng para tapusin ang kanilang kinilalang ama. Pero masyadong na-underestimate ng hacker ang kakayahan ng Shadow. Dahil paglipas ng ilang minuto, lumabas pa rin itong tagumpay laban sa sangkatutak na goons. Maya-maya pa ay lumabas si Zin at inamin nitong siya ang mastermind sa ambush na ito. Gulat na gulat si Zimeng. Wala sa plano nilang sasama ang kanyang kambal sa pakipaglaban kay Longsheng. Dito sinabi ng binata na masyado na itong nakakasakal at sagabal kaya kailangan na nitong mawala. Sa kanilang lahat, si Zin ang pinakapaborito nitong anak-anakan kaya napasigaw ang matanda sa maaring kahinatnan ng kanyang ampon. Nagsisigaw si Zimeng na umalis na ang kapatid pero mataas ang kumpiyansa nitong matatalo ang kanilang amain.
Yun nga lang, akala lang iyon ng binata. Dahil taglay pa rin ni Shadow ang katangian ng isang special force. Nanlaban si Zin sa hanggang sa huli. Napaiyak din ang matanda nang saksakin ang ampon. Nang makita ni Zimang na wala na ang kambal, pinasabog na nito ang buong gusali. Samantala, patuloy pa rin ang pagsubaybay ng mga pulis sa grupo. Kaya pina-activate ulit ni Madam Wang ang spies at dito nila nakita na nasa isang hotel ulit ang mga bandido para sa susunod na plano. Balik sa sumabog na orphanage. Nakaligtas pala si Longsheng, ngunit napaligiran na ito ng mga pulis. Kaya hindi na ito nanlaban. Sabi nitong dalhin umano sa hotel kung saan naroon ang mga tauhan. Pero habang nasa biyahe sila, gumawa ng paraan ang matanda na matakasin ang mga pulisya. Pagdating ng 4 sa parking area, siya namang pagdating ng team ni Wong. Mabilis nilang sinundan ang mga ito kaya napalaban na naman ang retired expert. Ngunit dahil maraming tao sa paligid, hindi na mahagilap ni Haiko si Zimang. Lalong nagkaproblema ang babae nang sirain ng hacker ang communication ng surveillance team. Mabilis namang binigay ng isang kasama ang earpiece nito at naghiwa-hiwalay na sila. Ilang saglit pa ay namataan nito si Zimang kaya nagmamadaling sinundan ang bandido papunta sa subway station. Pero bago pa ito makapasok, sinalubong ito ni Longsheng sa kasinaksak sa may singit. Hindi na ito nakapagradyo dahil binigay nito ang earpiece sa babae. At bago din makapasok si Zimang, ilang beses din siyang sinaksak ni The Shadow. Hindi man ito makapaniwala pero alam nitong aabot din sila sa ganito. Liban pa man, sinabi na rin ng binata kay Longsheng ang 12 English words na siyang passwords ng billion-dollar crypto account. Pagkatapos bumulong ng pamamaalam ang matanda, bumagsak na ang hacker. Nahuli na rin ang ibang mga bandido sa loob ng hotel. Balik sa police station, wala silang idea kung nasaan ngayon si The Shadow. Ngunit dahil hindi umano magaling ang matanda sa digital currency, hindi pa gumagalaw ang pera sa bangko. Old school pa rin umano si Longsheng kaya dito nila naisip na surveillance ang negosyanteng may-ari ng naunang ninakawan ng grupo ng digital money. At tama nga ang hinala nila. Kapalit umano ng pera binigay ng Shadow ang passkey. Kasunod nito ay aksidenteng natagpuan ni Haiko ang matanda sa isang coffee shop. Sa kusina dumaan ang dalaga para hindi ito mahalata. Pero nang paalis na ito, nakita din siya ni Longsheng. Nagmaang-maangan siyang hindi niya ito kilala. Nang maramdaman nitong nasa paligid na ang ibang kasamahan niya, bigla siyang sinakal nito hanggang mawalan siya ng malay. Sa likod sana dadaan ang Shadow pero naharangan na ni Wong ang pinto. Dito na nagtuos ang dalawang old-timer. Match na match ang kanilang mga abilidad, ilang beses ding nasaksak ang retired expert bago pa ito natulungan ni Haiko. Kaya mabilis na itong tumakas bago pa dumating ang backup ng dalawa. Ilang saglit lang ay naglahong parang bula si Longsheng sa paligid. Naguguluhan si Haiko kung saan maghahanap ngunit naalala niya ang mga tinuro ni Wong. Kailangan niyang mag-focus at hanapin ang kakaibang sign sa mga taong nakikita niya. Tinalasan niya ang kanyang paningin at dito pumasok sa isip niya ang sugat sa kamay ng Shadow. Nakita niya agad ang hinahanap kaya sinabihan niya ang mga kasama sa kumpirmadong lokasyon ng target. At sa tulong na din ng spies, mabilis nilang nasukol ang matinik na bandido. Sinubukan pa nitong manlaban ngunit hindi na ito nakaporma dahil sa mga sugat nito at pagod. Masaya silang lahat na nagtagumpay ang operasyon. Dahil dito, nagpaalam na rin si Wong sa station. Naituro na umano niya lahat kaya panatag na umano siyang magpatuloy sa pagreretiro. Paglipas ng isang linggo, lumabas ang isa pang lalaki na siyang nagpatuloy sa plano ng grupo. Ito pala ang pangatlong kapatid ng triplets, ang panganay. Inampun pala ito noong sanggol pa. Gamit ang passkey na binanggit ni Zimang sa subway station, tuluyan nitong nahak ang $1 billion. At ginamit nito ang pera para gawing pabuya sa ulo ni Wong, Haiko at Longsheng. Sana nagustuhan nyo ang pelikulang ito. Maraming salamat sa inyong panonood. Kita-kits tayo sa susunod na video.